Ngayong araw, i-discuss natin ang librong Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harv Eker. Malalaman mo sa Tagalog summary na ito kung bakit nga ba mahalaga ang mindset ng isang tao para maging mayaman, at magbibigay rin tayo ng 5 na aral sa libro, kaya abangan mo ito. Pero bago tayo mag-umpisa sa listahan, bakit nga ba importante ang mindset para yumaman ng tao? Ayon kasi sa author ng libro, kahit daw meron ng isang tao ng lahat ng karunungan, skills at mga tools sa buong mundo, ngunit kung ang kanyang mindset o yung tinatawag na money blueprint ay hindi nakaset para yumaman, malamang sa malamang ay hindi yayaman ang tao na ito. Yung money blueprint kasi natin ay yung mga bagay na naging foundation natin patungkol sa pera. Ito yung nasa subconscious mind na natin at hanggang sa pagtanda at pagkamatay natin ay daladala natin ito. Napoprogram ang money blueprint natin sa pamamagitan ng number 1, verbal programming, number 2, modeling, number 3, specific incidents. Sa verbal programming, ito yung mga naririnig nating sinasabi ng ibang tao sa paligid natin patungkol sa pera na most likely ay galing sa ating mga magulang at kadalasang naipapasa rin sa kanila ng kanilang mga magulang and so on. Itong mga paniniwala sa pera na money is the root of all evil, masama maging mayaman, at kung ano-ano pang negatibo na patungkol sa pera. Sa modeling naman, ito yung mga habits o nakikita natin ginagawa ng mga tao sa paligid natin tungkol sa pera. Halimbawa, ang tatay mo ay mahilig magsugal, magsayang ng pera, magbisyo, o di kaya naman ay ang nanay mo ay maluho at gastador. So itong mga bagay na ito na nakita mo noong bata ka, indirectly ay nagagaya mo rin at posibleng magawa mo sa hinaharap. Sa specific incidents naman ay mga personal na experience natin patungkol sa pera na maaari ring magresulta sa pagiging negatibo nito sa atin. Ngayon, bakit mahalaga itong money blueprint kung gusto mong yumaman? Unang-una ay dahil ito ang foundation mo. Isipin mo na lang at kung nakaset ang money blueprint mo, naggalit ka sa mayaman. Nang tingin mo sa pagkakaroon ng pera ay masama. Tingin mo ba gusto mo pang yumaman? Malamang ay hindi na. Makukontento ka na lang sa sitwasyon mo ngayon. Share ko lang, naalala ko dati nung bata pa kami, sinasabihan kami ng nanay namin na huwag kayong magulis sa gabi dahil malas daw at para bang winawalis mo yung pera. So bilang bata, susunod ka na lang. Wala nang tanong-tanong pa. Hanggang sa tumanda ka na lang at maaring madala mo pa rin ito. Tapos may papamana mo rin sa mga anak mo. Isa ito sa mga example ng money blueprint. Isa pa, paano kung ang tingin mo sa sarili mo ay hanggang dito lang ang maaabot mo? Na mahirap ang magulang ko, so magiging mahirap na rin ako pagtanda, pati na ang mga anak ko. Pero wag nyo naman sisihin yung mga magulang nyo. Kasi sila rin mismo hindi nila alam na naipapasa nila ang poor mindset na naituro rin sa kanila. Ngayon, isipin mo na lang yung mga nanalo sa loto. Na karamihan sa kanila, pagkalipas lang ng ilang taon ay bumabalik din sa hirap. Ganun din sa ibang mga sikat na atleta, bumabalik din sila sa hirap. Paano ba naman kasi nakaset ang money blueprint nila sa pagiging mahirap? Ngayon, paghirapin natin ng isang taong merong money blueprint na nakaset para yumaman, kagaya ng author na si Robert Kiyosaki, na ilang beses nalugi sa negosyo, ngunit nakabangon pa rin at naging mayaman. Ganon din ang nangyari kay Gokong Wei, na mayaman na tapos naghirap tapos yumaman pa ng husto. Kasali rin dito si Donald Trump na ilang beses na bankrupt ang negosyo, ngunit nagiging mayaman ulit pagkalipas lang ng ilang taon. Ito ang pinagkaiba kung nakaset sa pagyaman ang money blueprint mo. Ngayong may idea ka na sa money blueprint, dumako naman tayo sa top 5 na aral sa librong ito. Okay, let's go! Number 1, rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Ang mga mayayaman na tao, naniniwala na sila ang may kontrol ng buhay nila, na sila ang responsable dito. Yung mga ginawa nila noon at ang mga patuloy nilang ginagawa ngayon, ang makakaapekto sa kanilang kapalaran at tagumpay sa buhay. Samantalang ang mga mahihirap naman ay parang go with the flow na lang, na wala silang kontrol at kakayahang baguhin ang pwede pa sanang mangyari sa kanilang buhay. Speaking of control, sino bang mas tumataya ng loto? Yung tunay na mayaman na tao o mahirap na tao? Tama ka, mas maraming mahirap na tao ang tumataya sa loto. Gusto itong gawin ng mahirap na tao dahil tingin nila
na sa loto ka lang maaaring yumaman dahil nga wala kang kontrol sa buhay mo na dapat iasa mo lang sa mga mabubunot na bola sa loto. Nasaan ang kontrol dito? Wala. Yung buhay mo, inasa mo lang sa swerte. Imbis na ikaw ang kumukontrol ng buhay mo at maging responsable dito. Feeling ng mga mahirap na tao na lagi sila ang kawawa, na silang laging biktima ng tadhana o ng buhay. Mahilig silang number 1, blame, number 2, justify, number 3, complain. Mag-blame dahil nga sila ang biktima, wala silang kasalanan. At itong lahat ng ito ay kasalanan ng gobyerno, ng ekonomiya, ng boss nila, ng magulang nila, ng kaibigan nila, at iba pa. O di kaya ay mag-justify na lang ng sitwasyon at sasabihin na okay lang yan, hindi naman mahalaga ang pera. Pero subukan mo kayang sabihin ito sa asawa mo araw-araw na hindi naman siya mahalaga. Tingin mo ba mananatili pa sa'yo ang asawa mo? Malamang ay hindi. Ganon din sa'yo ang pera. Mag-complain dahil nga puro ka reklamo, nakafocus ka lang sa mga pangit at negatibong bagay. The more na mag-focus ka dito, ito rin ang laging mong makikita at mangyayari sa'yo. Kumbaga sa law of attraction, ina-attract mo lang ang mga pangit at negatibong bagay sa buhay mo. Number 2, rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose. Ang mga mayayaman, ang mindset nila patungkol sa pera ay kung paano lalago at mananalo. Sa mahirap naman ay kung paano sila hindi matatalo. Mukha silang magkaparehas pero magkaibang kahulugan. Ang mahihirap kasi iniisip na agad nila na paano kung matalo sila, paano kung malugi sila, paano kung pumalpak sila. So ang ending, kung gusto nilang magpayaman, hindi na nila ito gagawin dahil takot silang matalo. Pero kung sa mayaman naman yan, iniisip na agad nila kung paano sila mananalo, kung ano nga ba ang pakiramdam kung sila ay mananalo, at ano-ano rin bang paraan ang ginawa ng ibang tao para manalo. Usapang offense versus defense lang ito. Importante ang depensa sa kahit anong laro. Ngunit katulad nga ng karamihan ng sports, kagaya ng basketball, ay kailangan mong makapuntos ng mas mataas kumpara sa kalaban. Kaya kailangan mong umatake at sumugod. Ganon din sa pagpapayaman. Number 3, rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. Ang mga mayayaman committed talagang maging mayaman. Kumbaga, kahit anong mangyari, laban lang. Pero itong mga mahirap, gusto lang nilang yumaman. Pero para tuluyan ka talagang maging mayaman, ay kailangan mong gumawa ng mga paraan para maabot mo ito. At hindi sapat ang simpleng pangangarap o pagnanais lang dito. Kailangan mong magsakripisyo ng napakaraming bagay para makamit ito. At hindi makukuha sa simpleng paghiga lang sa kama. Ihalin tulad mo na lang ito sa pagiging abogado. Kung nais mong maging abogado, may mga hakbang at mga dapat kang gawin para maging abogado. Kailangan mong mag-aral ng ilang taon at kailangan mo ring pumasa sa bar examination para maging lehitimong abogado. Kaparehas din ito sa pagpapayaman ng isang tao. Kailangan mong mag-take action. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button para hindi mo ma-miss out ang mga bagong videos natin. Thank you! Number 4, rich people think big. Poor people think small. Ang mga mayaman ay malaki kung mag-isip at mangarap. Ito ay kabaliktaran naman sa mahihirap. Ang mga mayaman ay mga ambisosyong tao at malaki talaga ang nakikitang end goal. Samantalang sa mahirap naman ay masyadong minamaliit ang sarili at ang sariling kakayahan para magtagumpay sa buhay. Nasa katunayan na kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, sino na lang kaya ang may kakayahan para magtiwala sa'yo? Ganun lang ito kasimple. Think big tapos kumilos ka. Huwag kang panghihinaan ng loob dahil ikaw rin ang talo sa huli. Number 5, rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles. Ang mga mayayaman nakafocus sa mga opportunities at sa mga potential na reward ng kanilang mga pagsusumikap sa buhay. Samantalang mga mahirap naman nakafocus lagi sa mga problema, sa mga darating pang problema at sa mga negatibong kakahinatnan ng kanilang mga balak gawin sa buhay. Importanteng meron kang confidence sa sarili na kaya mo, na hindi ka basta-basta matatalo.
Pangit na mindset ang laging tumitingin sa mga mangyayaring masama sa buhay. Kung ganito palagi ang mindset mo, malamang ay hindi ka mag-drive ng kotse. Dahil ang iniisip mo, paano kaya kung mabangga ka? Paano kaya kung tumirik ang makina ng kotse at iba pa? Kung gusto mong yumaman at ganito ang mindset mo, huwag ka nang sumakay sa kotse kailanman at maglakad ka na lang patungo sa destinasyon mo. Good luck! In summary, itong 5 aral sa Secrets of the Millionaire Mind. Number 1, rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Number 2, rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose. Number 3, rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. Number 4, rich people think big. Poor people think small. Number 5, rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles. Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!